Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sarah Pechi Gandawali at ito po ang ikalimang grupo. Ang aming pamagat ay patungkol sa panitikang hinggil sa isyong pangkasarian. Sex o sexualidad, tumutukoy sa natural o biyolohikal na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ang sex ay tumutukoy sa mga biyolohikal na katangian na karaniwang ginagamit upang makilala ang isang tao bilang babae o lalaki. Gayunpaman, mahalagang tandaan natin na ang sex ay hindi siya palaging isang malinaw na binary. May mga individual na ipinanganak na may mga katangiang hindi umaayon sa tipikal na kahulugan ng lalaki o babae. Ang sex ay isang mahalagang aspekto ng pagkakakilanlan ng isang tao, ngunit hindi ito ang tanging salik na tumutukoy sa kanyang karanasan sa mundo. Ang sunod ay ang gender o kasarian. Tumutukoy sa isang aspektong kultural na natutuhan hinggil sa sexualidad. Ang gender o kasarian sa kabilang banda ay isang panlipunang construction na naglalarawan sa mga papel, ugali at katangian ay tinuturing na angkop para sa mga lalaki at babae sa isang partikular na lipunan. Ito'y natutunan hindi sa likas na katangian at nagbabago depende sa kultura at panahon. So, ang gender na ito ay naiiba sa sex at gender identity. Ngunit, may malaking impluensya sa mga karanasan ng mga tao sa ating lipunan. Sunod ay ang orientasyong sexual o sexual orientation. Tumutukoy sa pisikal at emosyonal na atraksyon na nararamdaman ng isang individual para sa isa pang individual. Ang sexual orientation na ito ay tumutukoy sa pattern na romantiko o sexual o yung emotional na attraction na nararamdaman ng isang individual sa ibang tao. So, ito yung isang komplikadong aspekto ng pagkakakilanlan na hindi palaging madaling tukuyin o ipaliwanag. So, ang orientasyong sexual na ito ay kinabibilangan na din ng heterosexual, homosexual, bisexual at asexual. Pero meron pa marami pang iba. So, yung pag-unawa sa sexual orientation ay nangangailangan ng pagtanggap sa pagkakaiba-iba at pag-iwas sa paglalahat. Sunod ay ang pagkakakilanlang pangkasarian or gender identity. Kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya'y ipanganak. Ang gender identity na ito ay ang panloob na pakiramdam ng isang tao tungkol sa kanyang kasarian. Ito yung personal na karanasan ng pagiging lalaki, babae, o wala sa dalawa. Maaaring tumugma ang gender identity na ito sa biological na kasarian or sex assigned at birth. Ngunit, hindi ito palagi ang kaso. Dahil yung mga taong transgender ay may gender identity na naiiba sa kanilang sex assigned at birth. So, yung mga taong non-binary naman ay hindi nakikilala sa binary na lalaki o babae. Dahil ang gender identity ay isang mahalagang aspekto ng pagkakakilanlan ng isang tao at may malaking epekto ito sa kanyang karanasan sa ating mundo. Heterosexual, tumutukoy sa mga taong nagkakanasang sexual sa miyembro ng kabilang kasarian. Yung mga lalaki na gustong makatalik ay babae at ang mga babae naman ay gusto naman ay lalaki. So, itong heterosexual na to, ang mga heterosexual na individual ay nakakaranas ng pangunahing romantiko, sexual, o emotional na atraksyon sa mga taong kabilang sa kabilang kasarian. So, ibig sabihin, yung mga lalaking heterosexual ay karaniwang naaakit sa mga babae at ang mga babae namang heterosexual ay karaniwang naaakit sa mga lalaki. Yung pagiging heterosexual ay tinuturing na normative sa maraming kultura, ngunit ito'y isa lamang maraming posibilidad na orientasyong sexual. Dahil mahalaga nating tatandaan na ang heterosexual ay isang spectrum na yung karanasan at ekspresyon nito ay nag-iiba-iba sa bawat individual.
Sunod ay ang homosexual. Ang homosexual naman ay tumutukoy sa mga taong nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad ng kasarian. Yung mga lalaki mas gustong makatalik ay mga lalaki. At yung mga babae naman ay mas gusto nilang makatalik ay yung mga katulad din nila. So, itong homosexual, kagaya rin siya ng heterosexual. Pero yung pagkakaiba nga lang nila ay yung mga lalaking homosexual na kilala rin bilang gay ay naakit sa ibang mga lalaki. Samantalang yung mga babaeng homosexual ay kilala rin bilang lesbian ay naakit sa ibang mga babae. Ang sunod ay lesbian o tomboy. Tumutukoy sa mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Yung mga babae ay may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. Ang lesbian na to ay ginagamit upang ilarawan yung mga babaeng nakakaranas ng romantiko o sexual na atraksyon sa ibang mga babae. Habang ang tomboy ay isang salitang Filipino na maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto. So yung mga lesbian ay isang mas technical na termino na ginagamit sa pag-aaral ng mga sexualidad. So mahalaga nating tatandaan na ang pagiging lesbian ay hindi lamang tungkol sa pisikal na atraksyon. Dahil yung pagiging lesbian ay hindi lang pagpipilian o isang sakit, kundi isang natural na baryasyong sexual na orientasyon ng tao. So yung mga babaeng lesbian ay may iba't ibang uri ng personalidad, interes at paraan ng kanilang pamumuhay. Tulad ng sinumang iba pang grupo ng mga tao. Gay o bakla. Tumutukoy sa mga lalaking nakakaramdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilan na nagdadamit at kumikilos na parang babae. So itong gay o bakla ay karaniwang ginagamit upang ilarawan yung mga lalaking nakakaranas ng romantiko, sexual o emotional na atraksyon sa ibang mga lalaki. So yung paglalarawan ng gay na lalaki bilang mga taong nagdadamit at kumikilos na parang babae ay isang suplistikong stereotype at hindi tumpak na kumakatawan sa pagkakaiba-iba ng mga karanasan at ekspresyon ng mga gay na individual. So yung pagiging gay ay hindi isang pagpipilian o isang sakit, kundi isang natural na baryasyong sexual ng orientasyon. Sunod ang bisexual. Tumutukoy sa mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Ang bisexual na ito ay yung nakakaranas ng romantiko, sexual o emotional na atraksyon sa dalawa o higit pang kasarian. Hindi ito nangangahulugan na ang atraksyon ay pantay na nahahati sa pagitan ng dalawang kasarian. Dahil yung intensidad nito at uri ng atraksyon ay naiiba-iba sa bawat individual. So, ang bisexual ay isang orientasyong sexual na madalas na hindi naiintindihan o mali yung pagkakaunawa. At yung mga taong bisexual ay madalas na nahaharap sa mga diskriminasyon at kawalan ng kanilang pagtanggap. Sunod ay ang asexual. Tumutukoy sa mga taong walang nararamdamang atraksyon sexual sa anumang kasarian. Ang asexual ay isang orientasyong sexual, kung saan yung isang tao ay walang nararamdamang sexual na atraksyon sa anumang kasarian. Hindi ito nangangahulugan na yung mga taong asexual ay walang kakayahang magmahal o magkaroon ng malapit na relasyon. Marami sa kanila yung may malalim na emosyonal na koneksyon sa ibang tao. Dahil ang sexual ay isang lehitibong orientasyong sexual. At mahalagang maunawaan natin ang kawalan ng sexual na atraksyon ay hindi nangangahulugan ng kakulangan na kakayahang magmahal o magkaroon ng makabuluhang relasyon. Yung mga taong asexual ay may iba't ibang uri ng karanasan at ekspresyon ng kanilang orientasyong sexual. Sunod ay ang transgender. Tumutukoy sa isang tao na nakakaramdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan. Yung kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi magkatugma. Ang transgender ay isang termino na ginagamit upang ilarawan yung mga taong may gender identity na naiiba sa kanilang sex assigned at birth.
Yung kasarian ay nalaga sa kanila sa pagsilang batay sa kanilang mga pisikal na katangian. So yung mga taong transgender ay maaaring makilala yung kanilang sarili bilang lalaki, babae o non-binary. Kahit na yung kanilang katawan ay may mga katangian na karaniwang nauugnay sa kabaliktaran, kahit na ang kanilang katawan ay may mga katangian na karaniwang nauugnay sa kabaliktaran ng kanilang kasarian. So yung pagiging transgender ay hindi isang sakit o isang pagpipilian, kundi isang natural na variasyon ng gender identity. So yung mga taong transgender ay maaaring pumili na baguhin yung kanilang pisikal na anyo sa pamamagitan ng mga medical na intervention tulad ng mga hormone replacement therapy at yung gender confirmation surgery. Ngunit hindi ito isang kinakailangan para sa pagiging transgender. Dahil yung mga taong transgender ay may iba't ibang uri ng karanasan at expression sa kanilang gender identity. At ang sunod nating tatalakayin ay patungkol sa mga papel na ginagampanan na ayon sa kasarian or gender roles. So, ang kilos, mga gawain at pananalita ng bawat individual ay hinuhubog ng lipunan. Ang mga bahaging ito ay nagmumula sa ating kinagisnang kultura hanggang sa mga taong ating nakakasalamuha. Ang ilang mga halimbawa ng papel sa lipunan bilang babae o lalaki. Una na rito ang maging mabuting anak. Ang maging mabuting anak, ito ay isang universal na inaasahan sa karamihan ng kultura. Yung pagiging mabuting anak ay nagpapakita ng paggalang, pagsunod at pagmamahal sa ating mga magulang. So, traditional na inuugnay ito sa parehong lalaki, babae. Ngunit yung mga inaasahan ay maaaring magkaiba depende sa kultura. So, sa modernong panahon na ito, mas binibigyang diin yung kahalagaan ng malayang pagpapahayag ng mga kanilang anak at paggalang sa kanilang mga desisyon. Sunod ay ang maging mapagmahal na asawa. So, ito isang papel na tradisyonal na inuugnay sa mga relasyon sa pagitan ng lalaki o babae. Ngunit sa modernong panahon na ito, ang konsepto ng pagiging mapagmahal na asawa ay lumalawak na upang isama ang iba't ibang uri ng relasyon. Kasama na rito yung mga relasyon sa pagitan ng mga taong may parehong kasarian. Yung pagiging mapagmahal ay hindi nakadepende sa kasarian, bagkus ay nakasalalay sa pagmamahal, respeto, at pangako sa isa't isa. Ang pangatlo, ang maging responsableng mga magulang. Ito ay isang mahalagang papel na parehong ginagampanan ng mga lalaki at babae. Ang pagiging responsableng magulang ay nangangahulugan ng pagbibigay na pangangailangan ng mga anak, parehong pisikal at emotional, at yung paggabay sa kanila tungo sa pagiging responsableng individual. Sa modernong panahon ngayon, mas binibigyang diin ang kahalagaan ng shared parenting at yung mga pantay na pagbabahagi ng kanilang responsibilidad sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pang-apat, ang maging masunuring mamamayan. Ito isang papel na inahasahan sa lahat ng miyembro ng lipunan. Anuman ang kanilang kasarian, ang pagsunod sa batas at paggalang sa mga otoridad ay mahalaga para sa kaayusan ng ating lipunan. Sa modernong panahon, mas binibigyan diin ang kahalagaan ng pagkikilahok sa mga pampublikong usapin at yung mga pagiging aktibong mga mamamayan. At ang panghuli, ang masipag na empleyado. Ito isang papel na hindi nakadepende sa kasarian. Ang pagiging masipag sa trabaho ay mahalaga para sa personal na tagumpay at kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayong modernong panahon, mas binibigyang pansin, binibigyang diin ang kahalagaan ng pagkakapantay-pantay sa lugar ng trabaho at ang pag-alis ng gender-based na diskriminasyon. Ang mga nabanggit ng gender roles na ito ay mga panlipunang konstruksyon at hindi mga biyolohikal na katotohanan. Ang mga inaasahan ay nagbabago depende sa kultura at panahon, at mahalagang suriin
at hamunin ang mga ito upang maiwasan ang diskriminasyon at maitaguyod ito ng pagkakapantay-pantay. Yun lamang po at maraming salamat.